Rose. Welcome po sa Jenny Rose OFW Journey. Samahan niyo po ako sa aking buhay dito po sa Middle East bilang isang OFW sa pagtupad ng aking mga pangarap at ang paghahanda sa pag-uwi sa Pilipinas. Tara, let's go! Hello mga ka-journey! For today's ganap is storytelling tayo mga ka-journey bago ako maging isang OFW. Dati nung mga 2012 kasi galing po ako mga ka-journey sa Samar. Waray po ako, waray. Tapos nung syempre maano yung buhay, mahirap doon, nakapag-isip po akong magpunta sa Maynila para magkaroon ng trabaho. At the same time, makatulong ako sa family. Kasi po, meron na po akong anak 4 noon. Tapos, yung kapatid ko kasi po na nagtatrabaho po yun sa Bulacan. Tapos, patulong ako sa kanya kung sinong may nangailangan ng kasambay, ganon. Tapos mga ka-journey, yun nga, hinanap niya ako ng mapapagtrabahuan. Tapos napunta ako doon sa Bulacan, nagtrabaho ako sa kantin. Doon naman sa pinagtrabahoan ko sa kantin is 4 months lang ako doon kasi hindi ko nakaya yung trabaho mga ka-journey, kasi yung trabaho ko, nagtatrabaho ako sa bahay, nagtatrabaho pa ako sa kantin. Hindi, parang sobrang pagod na noon. Doon ako sa kantin sa Sapang Palay kasi nagigising ako mga ka-journey 4:00 ng umaga. Yung mga boss ko, meron siyang mga anak na nag-aaral. E di yun, 4 o'clock, nagigising ako, tapos nagpre-prepare ako ng mga baon, mga almusal nila, ganun. Tapos, pagkatapos kong mag-prepare, gigisingin ko na yung mga anak ng mga boss. Tapos, para mag-almusal and then mag-prepare at pumasok na sila. Yun sila mga ka-journey, tatlo yung anak ng mga boss ko. Tapos yun, pagkatapos ng pag-prepare nila, alis na sila. Tapos ako naman yung sunod na mag-prepare para pupunta na dun sa kantin. Yun, maliligo lang ako, tapos kakain, tapos aalis na. Pasok na naman ako sa kantin mga ka-journey. Tapos nagbubukas ako ng kantin. Ako yung nagbubukas ng kantin. Tapos yung madam ko, yung amo kong babae, umaalis siya sa bahay 6:00. Nagpupunta na siya sa market, namamalingke na siya mga ka-journey. Tapos ako naman doon nagbubukas, ng lahat, naglilinis doon sa kantin. I-prepare ko na yung lahat. Tapos 4 months lang ako doon. Pero okay naman sa pagkain mga ka-journey, walang problema kasi sagana sa pagkain doon. Tapos hindi pa masungit yung madam, yung boss, hindi, mabait sila. Ang kaso lang, 4 months lang ako doon mga ka-journey kasi hindi kinaya ng katawan ko. Kasi ang akala ko dati, nung pagpasok ko, sa kantin lang talaga ako magtatrabaho. Yung pala mga ka-journey, sa bahay at sa kantin, dalawa. Kasi pag natatapos ako sa gabi sa kantin, uwi kami mga 10:00 ng gabi, sarado na yung kantin. Kasi hindi lang siya as in kantin parang siya, yung kainan na din. Nagsasara kami mga 9:30, tapos nauwi kami 10:00 na ng gabi dun sa bahay ng boss. Tapos dun pa sa bahay ng boss, magtatrabaho ka ulit doon. Pag uwi ko doon mga ka-journey is maghuhugas pa ako ng mga hugasin, aayusin ko pa yung kusina, yung mga kalat dun sa kusina, tapos sa mga kwarto. Tapos minsan nagplaplansya pa ako doon ng mga uniform ng mga
anak ng mga boss. Kaya hindi kinaya ng katawan ko. Kaya nag-4 months lang ako doon mga ka-journey. Kasi gusto ko kasi pagtapos sa kantin, kasi sa kantin dami talagang tao. Maraming tao kasi harap kami ng school, ng elementary. Harap kami doon. Tapos ang gusto ko kasi mga ka-journey, pag uwi ko galing sa kantin, sa trabaho, gusto ko nang magpahinga kasi sobrang pagod talaga ng mga paa ko. Yun talaga yung masakit sa akin, yung mga paa ko talaga. Kasi hindi lang ako nagsiserve doon, nagagawa pa ako ng mga short order. Tinuruan ako doon gumawa ng short order. Tapos kung sinong bumibili na customer, yun, binibigyan ko. Kasi yung kantin na yun, hindi lang siya kantin mga ka-journey, kainan pa siya kasi. May lutong lugaw, goto, tokat baboy, yung klase ng lugaw nandun. Tapos yung mga klase ng ulam, nandun din mga ka-journey. Tapos yung mga, bila-bilao, nagtitinda rin sila. Marami din umorder ng bila-bilao na palabok, pansit, spaghetti. Kaya sobrang pagod ko dun kasi nagkakaha. Minsan nagkakaha ako. Nagkakaha pag wala dun yung madam ko. Tapos naman pagka may mga bumibili, nag-order, gumagawa rin ako. Parang all around ba ganun. Tapos hindi lang ako nagluluto kasi meron kami dun ka-journey, tagaluto na taga Bicol, si Kuya Ramil. Yon. Pero kahit ganun, sobrang pagod kasi magkakaha, mga salit-salitan lang kami, magkakaha, magbebenta, tapos gagawa ka ng mga short order, ganun. So hanggang 4 months lang ako dun mga ka-journey. Kaya hindi ko na kaya yun mga ka-journey. Tapos yung sumunod na trabaho ko, umuwi ako ng Quezon City. Tapos pagpunta ko sa Quezon City is nag-apply ako sa mga gilid-gilid na mga damitan, kung ano-ano dyan na mga tindera na mapagaan ba yung trabaho ko. Nagpunta ko sa tapos yun ka-journey, natanggap ako agad dun sa mga damitan, tindera ng mga damit. Tapos dun sa tindera ng mga damit, 120 yung sahod mo per day. Tapos sa'yo yung pagkain, 120 lang talaga yun. Tapos pinasukan ko yun mga ka-journey, pansamantala. Ang nahirapan ako doon kasi lahat memorize mo yung yung mga price ng mga damit. I-memorize mo yun from bata to matanda, klase ng damit. Tapos i-memorize mo pa yun yung mga anong klase ng damit, ng tela, ganun. Hindi rin ako nagtagal doon kasi yung madam doon, masungit siya. As in, first time ko pa lang, unang araw ko pa lang napasok, masungit na siya agad. So, hindi ako nagtagal doon, mga ilang days lang, hindi na ako pumasok. Tapos, doon, nagtambay ako doon sa kaibigan ko. Tapos, pagka kinabukasan din ulit, naghanap ulit ako ng trabaho. Nag-iikot-ikot ako, tapos meron akong dalang resume habang nag-iikot-ikot ako sa Novaliches. Tapos noon, pagpasok ko ng mall, ng Nova Mall, yun, nakita ko may hiring, sales lady. Eto na. Pasa ko yung resume ko, nag-aalanganin pa ako mga ka-journey kasi yung background ko ba, hindi ako nakapag-college. Nag-high school lang ako, kaya nag-aalangan ako. Pero mga ka-journey, kasi malakas ang loob natin, kahit ano papasukin, kahit ano kakayanin, di ba? Para magkaroon ng pera, magkasahod para nga sa mga anak ko, para makatulong ako. Hindi yun, pinasa ko yung yung resume ko. Ay, sabi ng katiwala doon sa sa store, sabi niya, yung madam namin, dumadating 2:00 ng hapon. Sabi niya, balik ka na lang, akin na yung resume mo. Sabi ko, okay, sige. Dapat sabi niya, 2:00 nandito ka na kasi interviewin ka ng madam dun sa office. Kinabahan na ako mga ka-journey. Kinabahan na ako nun kasi hindi ako sanay sa ganun na
i-interviewin ako sa opisina. Hindi ako sanay sa ganun. Pero, sabi ko nga, kakayanin kahit ano, di ba mga ka-journey. Tapos yun, nung alas dos na yun, pumunta na ako dun sa pwesto, yung sa pwesto nila sa loob ng mall. Sabi ko, Miss, sabi ko, okay na ba? Nandyan na yung madam nyo? Sabi niya, ay oo, tara, halika. Kanina ka pa hinahantay ni madam. Sabi niya ganun. Akyat tayo sa third floor. Sabi niya ganun. Tapos, umakyat kami sa third floor. Sobrang kaba ko ba ka-journey nung habang sumasakay kami ng escalator. Tapos, inakabahan talaga ako kasi interview yun. Hindi ko alam po anong tatanong ng madam. Diyos ko. Tapos mga ka-journey, habang napapalapit, ay, sobrang kabado. Sabi ko dun sa katiwala sa store, sabi ko, ano pang tatanungin sa akin ng madam? Sabi ko, kinakabahan talaga ako. Sabi niya, huwag kang kabahan. Sabi niya ganun, mag-ano ka lang. Relax ka lang, kaya mo yan. Sabi niya, interview, madali lang yan. Sabi niya ganun. Tapos yun nga, tapos kumatok na ng office yung katiwala ng store. Tapos yun, pinapasok ako. Sobra talagang kumakabog mga ka-journey yung dibdib ko. Kasi kasi baka English, yung ganun. Baka mahirap yung tanong, di ko masagot. Tapos di ako matanggap, yung ganun. Ang dami kong iniisip. Lagi ako pinangungunahan dati ng kaba, ng negative. Lagi akong pinangungunahan ng ganun. Tapos, sabi naman nung relax ka lang, masasagot mo yun, madali lang tanong ni madam. Tapos yun na, yung laging tinandan ko habang pumapasok ako ng opisina. Tapos, pagpasok ko ng opisina, sabi ko, good afternoon, madam. Ganun pa ako. Tapos, sabi niya, okay, sabi niya, ikaw ba si Jenero? Sabi niya gano'n. Sabi ko, opo madam. Okay, sabi niya, have a seat. Sabi niya gano'n, English. Naku, guys, ginoo. Inabahan ako, guys. Sabi niya, have a seat. Grabe. Sabi ko, Lord, sana ba sagot ko yung tanong niya. Ganon. Tapos binabasa niya yung resume ko, binabasa niya sa harap ko. Ikaw pala si Generous, ganyan yung edad mo, ganyan. Nakatira ka pala sa ganyan, ganito, lugar. Tapos sabi ko, yes madam, gumagano lang ako, yes madam po. Sabi niya, bakit mo sabi niya na naisipan na pumasok dito, maging sales lady? Sabi ko, madam, makatulong po ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Ay, may anak ka na pala. Sabi niya ganun. Opo, madam. Asan na yung mga anak mo? Sabi ko, nasa summer, madam. Sabi ko, ganun. Tapos natakot ako, baka kasi ayaw niya nang may anak. Ganun, pero tapos nung sunod niyang tanong, sabi niya, ano bang experience mo? Sabi niya, marunong ka ba magbenta? Sabi niya, ganun. Sabi ko, madam, marunong po. Sabi ko, pero sa probinsya po yun, nagbebenta po ako ng mga gulay. Gulay, sabi ko, gulay isda. Sabi ko, binibenta ko. Sabi ko, tumawa talaga yung madam ko. Tapos sabi niya, hindi, sabi niya, ilalagay kita sa cosmetics. Sabi niya ganun. Anong alam mo sa cosmetics? Alam, madam, wala po kong alam talaga sa cosmetics. Kasi po, ang ginagamit ko lang, sabi ko, pulbo lang. Wala akong alam sa mga lipstick o anong klase. Sabi niya ganun. Sige, sabi niya, kasi may experience ka naman sa pagbebenta. Siguro, sabi niya, matututo kang magbenta. Sabi niya ganun. Basta aralin mo yung cosmetics. Sabi niya, doon kita ilalagay. Aralin mo yung bawat item. Kung saan galing, kung paano gamitin. Sabi niya ganun. Tapos, yun nga mga ka-journey, no. Sabi niya sa akin na okay daw yung address ng tinitirahan ko. Sabi niya, malapit lang. Hindi ako malilate sa trabaho. Sabi niya ganun. Tapos, sige, sabi niya, bukas pumasok ka na, tanggap ka na, pero sabi niya 1 week ang training mo kung papasa ka sa training. Tapos yun, sabi ko, thank you Lord, sabi ko, natanggap din. Tapos naman sabi ko, sana naman niya ako sa training, matanggap ako sa training. 1 week training, observation yun sa akin kung makakapagbenta ko ng mga item. As in, sa cosmetics, wala akong alam sa lalagay sa ganyan, sa ganito. Yung mga, sa mukha kasi nga, simple lang, galing probinsya, diba? Diba mga ka-Jordy? Tapos, as in, wala talaga.
Hindi talaga ako marunong. Tapos nung pagpasok ko ng umaga, nagbabaon pala yun ng kanin, nagbabaon sila. Tapos ako wala akong baon. Tapos nagugutom na ako mga alauna na. Wala pa akong kain mga ka-journey. Tapos meron isang mabait na kaibigan ko na ka-workmate. Pinakain niya ako ng pagkain niya, hinatian niya ako. Yun, nakakain ako mga ka-journey. Tapos nung nandun na sa trabaho, hindi na nakaano pa ako nun, wala pa akong uniform kasi may uniform yun sila eh. Tapos nakatayo ako dun, dumating yung madam, tapos nakangiti. Tapos sabi niya sa akin, memorize mo yung bawat item, paano mo siya ibenta sa isang customer, ganon. Sabi ko, okay po madam, sabi ko ganon. Tapos lumipas ang mga weeks, meron na akong natututunan sa mga item kung paano ko yun ibenta. Tapos natanggap na ako nun kasi pumasa ako sa training tsaka sa observation niya kung makakabenta ko ng mga item dun sa cosmetics. Nagpapaturo ako sa mga katrabaho ko. Sabi ko, ito saan to gagamitin? Paano to gamitin? Ganyan. Bali doon, mabait naman yung madam. Bali doon sa mall, pag sales lady ko doon, nasita rin ako kasi hawak ko yung cosmetics pero yung mukha ko mga ka-journey is plain lang, as in walang lipstick, walang ganyan ganito, ganyan dyan, wala talaga kasi hindi nga ako marunong maglagay. Lipstick ko marunong ako pero hindi ako mahilig mag lipstick. Kaya sabi ni madam nun, pumasok ka sa opisina, kakausapin kita. Tapos kinabahan ako mga ka-journey. Tapos sabi ko naman, pagpasok ko dun, yes madam, sabi ko. Tapos sabi niya, generous, hawak mong cosmetics, tapos makikita ng mga tao, plain yung mukha mo. Sabi niya ganon. Matuto kang mag-lipstick, matuto kang maglagay ng ganyan dito sa mga mata mo. Dito, yung mga ganyan-ganyan. Sabi niya, matuto kang maglagay. Tapos dito, ayusin mo, sabi niya, yung kilay mo. Sabi ko, madam, di po talaga ako marunong maglagay ng mga kulay sa mukha ko. Sabi ko, madam. Sabi niya, problema ba yun? Sabi niya, magpaturo ka dun sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo. Sabi niya, magpalagay ka. Ayun, tapos nung kinabukasan na, pumasok ulit ako. Sabi ko, pangalawang week ko na yun, sabi ko sa kaibigan ko, Joy, si Joy kasi mabait din yung taga Davao. Sabi ko, Joy, lagyan mo ako ng kulay sa mukha kasi nagagalit. Sabi ko, si madam, hawak ko yung cosmetics pero plain daw yung mukha ko. Sabi ko ganon. Ayun, si Joy lagi yung taga kulay ng mukha ko nun. Grabe talaga mga ka-journey. Tapos ko nun, bali nagdalawang trabaho ako nun. Inalok ako ng madam na mag-stock room. Sa stock room naman mga ka-journey, ang trabaho ko din sa stock room, kada pamimili nila madam, kasi yung mga product na binibenta nila, mga kinds of bags, ang daming lahat ng klaseng bag, pang travel na bag, for hiking, for school, ang dami. Kikilatisin mo lahat ng mga bag. Paano mo siya ibenta sa isang customer? Paano mo siya i-demo? Tapos doon may mga toys. Yung mga toys na pinakamahal doon sa mga tinda ni madam is 2,000, minsan mayroong 3,000. Tapos yung mga toys din na yon, pag namimili din sila, lahat ng mga items, lahat ng mga pinagbebenta ni madam, mo yon, i-inventory mo yon, lahat ng items nila, inventory mo, tapos lalagyan mo ng tag price, lahat, i-memorize mo yan lahat ng mga paninda ni madam. Ganun. Sobrang nahihirapan ako nung una. Sobrang nahihirapan ako kasi kaming dalawa ni madam sa stock room, kasi bago pa lang akong mag-stock room. First time ko pa lang nun. Sabi ni madam, iniisa-isa niya yung item. Sabi niya, eto, to, anong klase to? Paano to ibenta? Ganyan, saan galing to? Ganyan, paano mo ito Tapos, talaga, blanco talaga ako nun sa utak ko kasi first time ko pa naman nun mag-stock room. Tapos, first time ko din mag-sales lady sa isang mall. Tapos yun,
memorize ko din yun lahat. Kasi pag may nawawala sa stock room, ako yung sisisihin. Kasi ako may hawak ng susi. Ako ang ano sa stock room. Ako yung naka-charge, in charge. Ganon. Tapos yun, sa lumibas yung mga araw, na-memorize ko na din yung mga item lahat ng klase ng bag. Hiking, for travel, yung mga maleta, yun. Tapos, basta na-inventory yun lahat. Lahat ko na, i-memorize ko lahat ng mga prices ng mga bags, toys, cosmetics. Ayan yung tinitinda ni madam. Lahat yun, naka-inventory yun. Inventory ko yun kung ilang pieces. Tapos yun na nga, sabi ni madam, sige, yun yung sideline mo ha sa akin. Sales lady kita, tapos inventory, stock room ka pa. Sabi niya ganon. Iba din yung sahod mo sa stock room. Sabi niya, di yun. Natuwa ako nun kasi nadagdagan yung income ko, mga ka-journey. Nagtiwala yung madam ko sa akin. Kaya nadagdagan yung sahod ko. Ako yung pinakamalaking sahod doon kasi dalawa yung na trabaho sa akin. Dalawang trabaho yung na-assign sa akin. Nagpapasalamat naman ako kasi mga ka-journey, pinagkatiwalaan tayo ng madam. Kaya maraming pagpasalamat ko sa kanya, pero nag-isang taon lang ako doon mga ka-journey, tsaka 6 months. Parang nagsawa ako ganun, tapos ayaw niya nga akong paalisin. Tapos nag-apply ulit ako ka-journey sa isang mall naman, doon sa Sabarte Mall, sa Caloocan. Doon naman sa Sabarte Mall, sa Caloocan, mga naman, mga accessories. 200 per day. Doon, mga accessories. Memorize mo lahat ng mga accessories. Lahat. Pagka maliliit na bagay na accessory, i-memorize mo yun lahat. Tapos, pagkagabi, i-inventory mo yun siya. Lahat ng nabili, lahat ng natira. Ganun din yung ko. Yung trabaho ko. Doon. Lang ako doon ng 2 weeks kasi natatakot ako sa pera kasi doon sa isang pwesto sa accessories, ako lang mag-isa doon. Wala as in akong kasama. Pag nagsi-CR ako, dala-dala ko yung pera. Dala ko yun mga ka-journey kasi natatakot ako na yung benta ko, manakaw doon, pasukin yung pwesto. Iniiwan ko lang sa katabi ko na tindera. Hindi rin ako nagtitiwala kasi alam mo na yung panahon, yung pera, tukso. Yun, tapos dala-dala ko yun pag nagsisihir ako talaga yung pera kasi once na mawala yun dun sa pesto, sa akin, charge sa akin, babawas sa sweldo ko. Tapos yun, yung mga experience ko sa Maynila. Tapos nung nag-factory na, nagsawa ko sa pagiging sales lady, nag-factory naman ako sa JBC sa may Caloocan din yun. Yun naman, ang product doon na ginagawa, binibenta ng JBC is yung mga chichirya na Ding Dong, Happy, tapos may pulburon na kulay blue, tapos mga yung butong kalabasa, ganun. Nag-apply din ako doon, tapos natanggap ako mga ka-journey. Tapos yun, renew 6 months. Tapos nun, pagka merong pang umaga, night shift, morning shift, ganun. Ang sobrang nahihirapan ako dun mga ka-journey is yung night shift. Grabe talaga yung antok ko sa gabi. Nahihirapan talaga ako nun. Tapos yung nakapasok na din ako dun, napunta ako sa sa section ng napunta ako dun mga ka-journey sa section ng manual wrapping, kamay. Doon, kailangan doon sa manual wrapping, mabilis yung kamay mo para makarami kayo, grouping. Tapos merong nagsisealed, merong naglalagay ng may naglalagay ng date kung kailan siya mag-expire, yung chichirya. Tapos may nagre-repack.
Ganun. Tapos, kailangan mabilis yung kamay mo kasi pag mabagal ka, mga ka-journey, pagkagalitan ka ng mga kagrupo mo kasi sila mabilis, tapos ikaw mabagal, tapos pag sa araw ng sahuran is pare-pareho ang sahod nyo kasi yun lang ang naano ng grupo nyo. So, kailangan mabilis yung kamay mo sa manual wrapping para makarami kayo. Karami ng sweldo. Dami kong na-experience doon sa Maynila bago ako naging OFW, mga ka-journey. Grabe, pero okay lang, nakaya ko yun sa tulong ng Panginoon. So, yun lang mga ka-journey ang ating storytelling ngayon sa aking buhay. Sa part 2 naman ulit tayo sa pagiging OFW na mga ka-journey. Dun sa pag-factory ko mga ka-journey is 6 months lang yun. Finish contract ka na, tapos mag-a-apply ka na naman ulit sa iba. So, yun lang for today mga ka-journey. Ang aking experience sa Maynila bilang isang probinsyana, bilang isang waray. Ako po ay waray. Galing po ako sa Eastern Samar. See you next video mga ka-journey. Bye-bye!